King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1196. Eye of Void. Rank 7 Ancient God. Ang mga eksperto na nakikipaglaban sa ilalim ng palasyo para sa kayamanan ay naiwang tulala sa balitang ito. Bagamat ang mga Ancient God ay nasa siyam na hanay pa rin ng mga True Gods, ang katotohanan na ang pagkakaiba ng Ancient God ay nagpakita na mayroong isang malawak na agwat sa pagitan ng mga nasa itaas at nasa ibaba ng hangganan ng Ancient God. Sa mga pangunahing paksayon, ang mga Ancient God ay mga pinakamataas na dalubhasa na hindi nila maabot. Sa sandaling ito, ang Red Flame Kilin na nangunguna sa mga sinaunang lahi sa Wild Ancient Secret Dimension ay isang Ancient God, at isa mula sa Blood Flame Kilin race. Ang pula at walang awa na mga mata ng Kilin ay tumama sa mga eksperto. Lahat ng nakadama ng titig nito ay naramdaman ang panginginig ng kanilang katawan, ang kanilang dugo ay nagyayelo sa kanilang mga ugat. Whoosh! Kinuha ng isang intent ang spatial lock mirror at inihagis ito sa itim na kilin sa tabi ng pulang kilin. Ang kayamanan na ito ay hindi masama. Kinuha ng itim na kilin ang spatial lock mirror na may ngiti sa mukha nito. Ang mga tao ng Blood Flame Kilin race ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kulay ng dugo na dumadaloy sa kanilang mga ugat, at ang kanilang mga katawan ay masusunog na may iba't ibang kulay ng apoy. Ang Black Flame Kilin na ito ay malinaw na nagtataglay ng mas mataas na antas ng bloodline. Gayunpaman, ang Black Flame Kilin ay mas maliit at nagkaroon lamang ng cultivation ng isang rank 4 True God. Young Master, ayusin mo, sabi ng Red Flame Kilin. Ang 10 pangunahing paksayon na nag-aaway sa spatial lock mirror ay naging lubhang madilim. Ang kanilang pakikibaka ay naging mabisyo at inilagay nila ang kanilang buhay sa linya, ngunit sa huli, inagaw ng Red Flame Kilin na ito ang spatial lock mirror. Bukod dito, kapag napinaw na ng Black Flame Kilin ang spatial lock mirror, ilalagay sila sa mas passive na posisyon. Lahat, kung hahayaan natin ang sinaunang hayop na iyon na pinuhin ang spatial lock mirror, tayo ay nasa malaking panganib. Isang rank 5 True God ng Spacetime Sacred Land ang nagpadala ng mensahe sa lahat ng mga eksperto na naruroon. Tama. Bagamat maaaring mayroon silang sinaunang Diyos, iisa lamang iyon. Sagot ng isang rank 5 True God mula sa Tianian Sacred Land. Lahat ng rank 5 True Gods na naruroon, kailangan nating magtulungan para harapin itong Ancient God expert. Kung hindi, wala tayong makukuha. Isang rank 5 True God of the Heaven Devouring Sacred Land ang nagpadala ng mensahe sa lahat ng mga eksperto ng Ancient Desolate Realm of Gods. Sa kasalukuyang sitwasyon, lahat ng paksayon ay kailangang magtulungan. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng isang Ancient God ay gumawa ng napakalalim na impresyon. Ang rank 5 True Gods ng 4.5 star at Pick 4 star powers ay mas mahina kaysa sa rank 5 True Gods ng 5 star powers at Sacred Lands. Higit pa rito, sila ay higit na nagmamalasakit sa kanilang sariling buhay at kita at hindi gustong makipag-away sa isang Ancient God. Sa totoo lang, kung ayaw ng lahat, tayong 3 Sacred Lands ay may mga paraan para ligtas na makaalis. Ang quasi-god sikong ng Tianian Sacred Land ay biglang nagpadala ng mensaheng ito. Ang mga salitang ito ay namangha sa lahat ng iba pang paksayon. Ito ay totoo. Ang God Realm Sacred Lands ay may napakalalim na reserba. Kahit na sila ay nakaharap sa isang eksperto sa Ancient God, maaari pa rin silang makatakas kung kinakailangan. Kung ganoon, ang mas mahihinang paksayon ang Magdarones ng kapahamakan. Unti-unti, nagkasundo ang mga eksperto ng Ancient Desolate Realm of Gods. Ang lahat ng rank 5 True Gods ay nagpasya na magsama-sama upang labanan ang Ancient God at ang mga sinaunang hayop na may rank 5 True God na antas ng lakas. Ang pakikibaka para sa kayamanan ay ibibigay sa nakababatang henerasyon at sa mahihinang mga True God. Siyempre, ang rank 5 True Gods ay tiyak na nakipagnegosasyon sa iba pang True Gods sa loob ng kani-kanilang paksayon para makatanggap sila ng bahagi ng mga samsam. Pagkatapos ng lahat, ang rank 5 True Gods ay nagsasagawa ng malaking panganib sa pakikipaglaban sa Ancient God upang ang iba ay masundan ang kayamanan, kaya natural na kailangan nila ng angkop na kabayaran. Ang kanilang gantimpala ay makukuha lamang mula sa mga quasi-gods at True Gods ng kani-kanilang paksayon. Whoosh! 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 Lahat ng 10 paksayon,
hindi kasama ang kanilang rank 5 True Gods, ay umatras. Ang iba sa rank 5 True Gods ay lumipad palabas mula sa likuran. Patayin. Tila alam ng Red Flame Kilin ang kanilang iniisip at agad na sumalakay. Kahit na ito ay isang ancient god, hindi ito magagapi. Bukod dito, ang rank 5 True Gods na nagpakita dito ay nasa mas malakas na panig, lalo na ang mga mula sa Sacred Lands na mayaman sa mapagkukunan. Ilang rank 5 True Gods mula sa mga sinaunang lahi ang dumating upang tulungan ang Red Flame Kilin. Ang natitirang mga sinaunang hayop ay sumali sa Black Flame Kilin at pumunta sa palasyo upang makipaglaban para sa kayamanan. Pumunta ka. Ang lahat ng rank 5 True Gods ng Ancient Desolate Realm of Gods ay sumabak sa labanan. Boom! Bang! Thump! Ang labanan sa pagitan ng Ancient God at ng rank 5 True Gods ay naging sanhi ng pagkaputla ng buong mundo. Ang mga quasi-gods at true gods na hindi nakikilahok sa labanang ito ay nararamdaman pa rin ang nakakatakot na mga alon ng intent, sa kabila ng distansya. Mabuti, nakakuha na tayo ng 3 kayamanan. Ngumisi ang Black Destruction Serpent Dragon. Ang isa ay nasa origin dimension nito habang ang dalawa pa ay nasa tiyan ng maliit na magnanakaw na pusa. Ang hitsura ng Black Flame Kilin ay talagang isang pagpapala sa grupo ni Zhao Feng dahil ang kanilang grupo ay walang anumang rank 5 True Gods sa unang lugar. Hindi ko akalain na magiging ganito ang mga pangyayari. Labis na naantig si Little Ling sa mga pangyayaring ito. Ngayon na ang rank 5 True Gods ay hindi na nakikilahok sa pakikibaka para sa kayamanan, ang paksayon ni Zhao Feng ay hindi na mukhang mahina. Dati, nakakagulo lang sila, pero ngayon, direkta na silang makakalaban ng ibang grupo para sa kayamanan. Siyempre, mayroon pa ring malaking agwat sa lakas sa pagitan nila at ng ilang makapangyarihang grupo. Mawals. Ako, ang quasi-god Heaven Swallower, ay nagustuhan ang bagay na ito. Isang matangkad at kahangahangang lalaki ang malakas na sumigaw habang sinisingil niya ang ilang pilak na prutas. Boom! Bang! Bawat sampal ng kanyang mga palad ay lumilikha ng itim na puyo ng tubig na lumalamon sa layunin ng lahat ng kalapit na pag-atake. Labas sa daan. Ang mga eksperto ng Heaven Devouring Sacred Land ay sumunod sa quasi-god Heaven Swallower. Akin ang bagay na ito. Makinis na nakuha ng quasi-god Heaven Swallower ang kanyang mga kamay sa pilak na prutas. Ano sa palagay mo ang pagbibigay ng kayamanan sa isang ito? Mas malumanay ang tono ni Quasi-God Sikong. Buzz. Habang bumababa si Quasi-God Sikong, lahat ng nakapaligid na eksperto ay agad na sumailalim sa epekto ng kakaibang enerhiya ng layunin. Ang kanilang mga pag-atake ay biglang naging napakabagal. Ito ang speed intent. Gulat na sigaw ng isang rank 4 True God. Maaaring pabagalin o pabilisin ng speed intent ang mga pag-atake ng isang tao, na nagbibigay daan sa kanila na may palabas sa perpektong sandali. Bilang karagdagan, kung ang speed intent ay nilinang sa isang tiyak na antas, maaari pa nitong baguhin ang bilis ng mga pag-atake ng kalaban. Ang Tianian Sacred Land ay kakaiba sa God Realm Sacred Lands ng Ancient Desolate Realm of Gods. Hindi nito isinaalang-alang ang bloodline kapag kumukuha ng mga alagad, binibigyang diin lamang ang makapangyarihang talento. Bukod dito, ang Tianian Sacred Land ay nagtataglay ng malawak at malalim na hanay ng mga diskarte na umaabot sa bawat posibleng paraan. Para sa kadahilanang ito, ang Tianian Sacred Land ay may lahat ng uri ng mga henyo, bawat isa sa kanila ay may kani-kanilang kataas-taasan at natatanging mga kasanayan. Hahaha, hindi kayo masyadong malakas. Ang Black Flame Kilin ay sumakay sa isang kawan ng mga sinaunang hayop. Boom! Ang Black Flame Kilin ay nag-activate ng bloodline nito, at ang lakas nito ay tumaas. Ang buong katawan nito ay napuno ng itim na apoy na walang katapusang sinusunog ang anumang mahawakan nila. Ilang rank 2 True Gods ang naantig ng apoy ng Black Flame Kilin at tuluyang nilamon ng halos hindi maapula na apoy na iyon. Ang isang ordinaryong quasi-god ay nasunog pa nga ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng mga apoy na ito. Ang apoy ng taong ito ay napuno ng destruction intent. Sinukat ng Black Destruction Serpent Dragon ang Black Flame Kilin. Ang itim na apoy ng kilin na ito ay lubos na katulad ng hininga nitong dragon ng Origin Destruction. Siyempre, kung pantay-pantay ang kanilang mga paglilinang,
ang apoy ng Black Destruction Serpent Dragon ay magiging mas malakas. Whoosh! Ang isa pang hanay ng mga kayamanan ay nahulog mula sa palasyo, at lahat ng mga kayamanang ito ay may katalinuhan. Sa sandaling bumaba sila, nagkalat sila sa iba't ibang direksyon. Buzz! Biglang, isang napakalaking madilim na pilak na mata na tila nakaimbed sa tela ng kalawakan ay nagsimulang mabilis na gumalaw. Gulp! Ang dark silver eye ay lumipat sa tabi ng isang writing brush at biglang bumukas sa isang spatial crack na sumipsop sa brush. Buzz! Buzz! Ang writing brush na ito ay isa ring spatial treasure, kaya ginawa nito ang lahat para lumaban. Pumunta ka. Dumating ang ilang eksperto ng Spacetime Sacred Land at nagsimulang gumamit ng kanilang sariling spatial powers. Boom! Itinulak ng spatial energy, sa wakas ay sinipsip ang writing brush sa spatial crack. Whoosh! Ang napakalaking silver eye ay agad na nawala. Tulad ng inaasahan ng quasi-god Kung Yuan, gumagamit ng ganoong paraan upang agawin ang kayamanan. Papuri na sabi ni quasi-god si Kong. Nagtatago sa mga anino, isang pagong na nagtatago sa kanyang shell. Sabi ng quasi-god Heaven Swallower na may pang-aalipusta. Siya ay orihinal na nagplano na makipag-away sa quasi-god Kung Yuan, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay masyadong magulo. Bukod dito, kahit alam niyang ginagamit ni quasi-god Kung Yuan ang Eye of Void, hindi niya kayang hanapin ang pinagtataguan ni Kung Yuan. Ang Eye of Void ay ang space intent na hinango ni quasi-god Kung Yuan mula sa Eye of Space-Time. Maaari itong lumipat sa kalawakan, na ginagawang imposibleng malaman kung saan nagtatago si quasi-god Kung Yuan. Sa sandaling ito, sa isang lugar na napakalayo mula sa transparent na palasyo, isang figure ang nagtatago sa isang lugar na walang nakikita. Napakalakas ng nakakasakit na spatial na divine weapon. Si quasi-god Kung Yuan ay maingat na sinusuri ang writing brush sa kanyang kamay. Kahit na mayroon siyang sariling nakakasakit na divine weapon, ang space intent na nilalaman nito ay mas mahina kaysa sa writing brush na ito. Buzz! Buzz! Nagpadala si quasi-god Kung Yuan ng isang strand ng divine power at soul power sa writing brush at dahan-daang sinimulan itong pinuhin, ngunit pinanatili niya ang karamihan sa kanyang isip sa pagmamasid sa kalangitan. Ang Spacetime Robe. Iniisip ko kung makukuha kita. Nahulog ang tingin ni quasi-god Kung Yuan sa pilak na damit na iyon sa transparent na palasyo. Isang napakaliit na bilang ng mga eksperto ng Sacred Land ang nakakaalam ng sikreto ng Spacetime Robe. Ang karamihan sa mga taong naruroon ay hindi pa nakikilala kung ano ito. Ang quasi-god Kung Yuan, bilang isa sa mga pinakamataas na henyo ng Spacetime Sacred Land, ay alam ang ilan sa mga lihim ng robe na ito. Kung makukuha ko ang Spacetime Robe, magiging mas simple ang landas tungo sa pagiging Ancient God, at tataas din ang pagkakataon kong maging God Lord. Nadama ni quasi-god Kung Yuan ang isang napakalaking pagnanais para sa Spacetime Robe. Gayunpaman, random na lumulutang pa rin ang Spacetime Robe sa transparent na palasyo, at hindi naglakas loob si Kung Yuan na lumapit sa palasyo. Kaya, maaari lamang siyang maghintay hanggang sa lumabas ang Spacetime Robe ng mag-isa. Ang gininto ang mata. Sa sandaling ito, napansin ni quasi-god Kung Yuan na isang napakalaking gininto ang mata ang lumitaw sa kalangitan. Ang gininto ang Eye of Heaven na ito ay mas malaki pa kaysa sa kanyang Eye of Void, at ito ay mas nakatutok, higit pa sa pagkakaisa sa langit at lupa, at simpleng umaapaw sa kapangyarihan. Isang gininto ang mata. Ang Eye of Destruction. Ngunit paano magagamit ng Eye of Destruction ang space intent? Naging nag-iisip si quasi-god Kung Yuan. Maging ang quasi-god Kung Yuan, na noon pa man ay ipinagmamalaki ang kanyang Eye of Space-Time, ay nakaramdam ng kaunting takot nang makita niya ang gininto ang mata na ito. Mukhang may isa pang kakaibang henyo na nagtatago dito. Baka galing sa Tianian Sacred Land. Bulong ni Kung Yuan sa kanyang sarili. Ang Tianian Sacred Land ay mayroong lahat ng uri ng talento. Kahit na ito ay naitatag na medyo huli na, hindi ito maaaring maliitin. Maaaring malampasan pa nito ang karamihan ng God Realm Sacred Lands na binigyan ng sapat na oras. Iyan na naman ang Golden Eye. Kalokohan. Miyembro ba siya ng Spacetime Sacred Land o hindi? Sa ngayon, ang gininto ang mata ay lumitaw ng ilang beses. Bukod dito,
Ang mga kakayahan ng GoldenEye ay napakalakas. Walang epekto dito ang mga pisikal na pag-atake. Tanging ang pag-atake ng kaluluwa ng rank 4 True Gods ang makakaistorbo dito. Ang kayamanan na ito ay tila isang interspatial dimension. Nakalock ang mga mata ni Quasi-God Kung Yuan sa isang silver bracelet. Wala sa mga kayamanan dito ang maaaring dalhin sa mga interspatial dimension, at walang oras upang pinuhin ang mga ito. Gayunpaman, kung ang isa ay makakakuha ng kanilang mga kamay sa isang divine weapon na may interspatial dimension, kung gayon hanggat pinipino ito ng isa, maaaring ilagay ng isa ang lahat ng iba pang kayamanan dito. Buzz. Buzz. Isang napakalaking dark silver na mata ang lumitaw sa ibabaw ng interspatial dimension. Muling gumagalaw si Quasi-God Kung Yuan. Isang dalubhasa na kanina pa naghahanda upang subukan ang pilak na Pulse Ares ay napabuntong hininga sa kawalan ng pag-asa. Biglang, sa kabilang dulo ng pilak na Pulse Ares, dahan-dahang lumitaw ang isang napakalaking ginintoang mata. Ang hitsura ng dalawang mata na ito ay tila ang langit na mismo ang nagbukas ng kanilang mga mata. Dalawang magkaibang ngunit parehong nakakatakot na puwersa ang sumabog sa eksena, na napilitang bumalik ang lahat ng mga eksperto. Hindi sila ng ahas na lumaban sa langit. King of Gods, Kabanata 1197. Isang paligsahan ng Space Transference Ice. Ang dalawang mata na nakaimbed sa langit ay parehong nakatitig sa parehong pilak na Pulse Ares. Ang kakilakilabot na pressure na ipinalabas nila ay naging sanhi ng lahat ng mga kalapit na eksperto upang bumalik. Kaya ang gintong mata na ito ay hindi kabilang sa Spacetime Sacred Land. Nagulat na sabi ng Quasi-God Heaven Swallower. Nasa ilalim siya ng impresyon na ang gininto ang mata na ito ay pagmamayari ng isang tao mula sa Spacetime Sacred Land. Ngayon lang nagsimulang makipagkompetensya ang GoldenEye na ito sa Quasi-God Kung Yuan's Dark Silver Eye na napagtanto niyang nagkakamali siya. Ang ibang mga eksperto na nakikipaglaban para sa kayamanan ay nag-iisip na pareho sa Quasi-God Heaven Swallower. Dahil ang gininto ang mata na ito ay hindi kabilang sa isang henyo ng Spacetime Sacred Land, kung gayon kanino ito? Sino ba ang maglalakas loob na makipagkompetensya para sa kayamanan laban sa Quasi-God Kung Yuan ng Spacetime Sacred Land? Tanong ng isang henyong Quasi-God na may gulat sa mukha. Sino ta? Sino ang nang-ahas na salungatin ang Quasi-God Kung Yuan ng Spacetime Sacred Land? Ungol ng isang True God ng Spacetime Sacred Land. Gayunpaman, sa totoo lang ay wala siyang pakialam. Si Quasi-God Kung Yuan ang pinakamalakas na Quasi-God ng Spacetime Sacred Land, na may lakas ng rank 4 True God. Ang gininto ang mata na ito ay sadyang nagpapakamatay para hamanin siya. Whoosh! Ang pilak na mata ay biglang nagbukas ng spatial na landas, na nagbigay ng isang malakas na kaakit-akit na puwersa sa pilak na Pulse Ares. Buzz! Ang gintong mata ay lumikha ng isang puyo ng tubig na nagpakawala ng isang alon ng eye intent sa pilak na Pulse Ares. Whoosh! Whoosh! Tumugon ang pilak na mata sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga spatial na anino na pumuno sa kalangitan. Buzz! Habang ang mga spatial shadow na ito ay hamampos sa ripple ng eye intent, ang space intent na bumuo sa vortex ay nagulo. Ang lahat ng iba pang mga eksperto na nakikipaglaban para sa kayamanan sa paligid ay naapektuhan din ng Dark Silver Eye, na naging walang kakayahang gumamit ng space intent. Haha, ang Quasi-God Kung Yuan ay may napakalakas na Eye of Spacetime Bloodline. Ipapahiya mo lang ang sarili mo sa pakikipaglaban sa kanya. Isang grupo na dati ay nakikipaglaban sa gininto ang mata sa kayamanan ay nagsimulang tuyain at kutsain ito. Umabot na sa level 4 ang space intent ni Quasi-God Kung Yuan. Ang gininto ang mata na ito ay wala sa isip kung sa tingin nito ay maaari itong magnakaw ng kayamanan mula mismo sa ilalim ng Eye of Void. Isang Tue God mula sa Spacetime Sacred Land ang tinuya. 200,000 li sa ilalim ng lupa, nagbigay ng nakakahiyang ngiti si Zhao Feng. Hindi talaga gustong makipag-away ni Zhao Feng kay Quasi-God Kung Yuan, ngunit gusto rin niyang maranasan ang kapangyarihan ng Eye of Spacetime. Kaya, ginawa niya ang Eye of Heaven na lumaban kay Kung Yuan para sa kayamanan. Ang space intent ni Quasi-God Kung Yuan ay umabot sa isang walang katotohanan na antas. Walang silbi ang void snatching ko sa kanya. Bumulong si Zhao Feng sa pag-unawa. Makikipaglaro pa ako sa kanya ng kaunti pa.
Biglang ngumiti si Zhao Fang. Dahil wala pa ring ideya ang lahat kung sino ang lumalaban sa quasi-god Kung Yuan, maaari pa rin niyang ipagpatuloy ang paglalaro nitong Eye of Void. Whoosh! Whoosh! Sa hangin, ang spatial crack sa gitna ng Silver Eye ay nagpalakas sa kaakit-akit nitong puwersa, na hinayla ang pilak na Pulse Ares. Biglang, ang gininto ang mata ay nagsimulang kumalusko sa lilang kidlat habang ang isang nakakatakot na eye intent ay nagsimulang magtipon sa paligid nito. Crack! Isang ginto at purple na kidlat apoy, na puno ng kapangyarihan ng Destructive Tribulation Lightning, ang sumabog sa Silver Eye. Buzz! Buzz! Ang pilak na mata ay nanginginig, kumikislap sa pagitan ng ilusyon at katotohanan, at ang spatial na landas sa gitna nito ay sapilitang isinara. Napakalakas ng Eye Bloodline Technique. Itinoon ni Kung Yuan ang kanyang mga mata. Ang Eye of Void ay isang space intent na hinango niya mula sa Eye of Space-Time. Ito ay puno ng kanyang layunin, ibig sabihin, ang mga pag-atake ng kaluluwa ay epektibo laban dito. Ang mga mata ng taong ito ay hindi sanay sa space intent, ngunit sila ay sanay sa pag-atake ng kaluluwa. Bulong ni Kung Yuan sa kanyang sarili. Kabaligtaran ni Zhao Fang, ang quasi-god Kung Yuan's Eye of Space-Time ay mahusay sa space intent ngunit mahina sa pag-atake ng kaluluwa. Buzz! Buzz! Sa kalangitan, ang madilim na pilak na mata ay biglang tumigas. Malinaw na seryoso na ngayon si Quasi-God Kung Yuan, lahat ng atensyon niya sa labanang ito. Buzz! Swoosh! Ang space intent ay dumaloy sa Silver Eye, na bumubuo sa isang matalim na spatial na gilid na hiniwa sa Golden Eye. Si Quasi-God Kung Yuan ay nagsimula na sa kanyang counterattack. Ang mga spatial edge na iyon ay madaling makapatay ng isang rank 3 True God. Isang True God na naalarma. Swish! Ang mga spatial na gilid ay dumaan mismo sa Golden Eye. Buzz! Buzz! Ang tanging epekto nito sa gininto ang mata ay ang bahagyang panginginig nito. Wala itong gaanong epekto sa gininto ang mata na iyon. Isang quasi-Diyos ay sumigaw sa alarma. Magkaiba ang pagkakagawa ng Golden Eye at Silver Eye. Ang gininto ang mata ay pangunahing binubuo ng kapangyarihan ng kaluluwa, kaya ang mga pisikal na pag-atake ay hindi masyadong makakasira dito. Isang rank 4 True God ng Spacetime Sacred Land ang agad na naobserbahan. At sa kanyang pananaw, ang gintong mata ay higit na naaayon sa mundo. Ang mga uri ng pag-atake ng space intent ay nakakaapekto lamang sa kaluluwa, kaya maaari lamang silang magdulot ng bahagyang pinsala sa akin. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang. Ang mga depensa ng kanyang kaluluwa ay napakalakas, kaya ang maliit na pinsalang ito ay halos hindi nakarehistro. Nang makita na ang kanyang mga pag-atake ay nakagawa ng kaunting pinsala sa gininto ang mata, si Quasi-God Kung Yuan ay nagsimulang mag-circulate muli ng kanyang space intent. Buzz! Buzz! Ang Silver Eye ay naging sanhi ng pag-vibrate at panginginig ng espasyo sa paligid. Ang isang makamulto na imahe ay tila nag-layer sa hangin, na nagiging sanhi ng espasyo sa lugar na maging lubhang hindi matatag. Dapat gumana ang hakbang na ito. Bulong ni Kung Yuan sa kanyang sarili. Ang gininto ang mata ay naka-embed sa kalawakan, kaya gagamitin niya ang space intent upang gawing hindi matatag ang lahat ng espasyo sa lugar. Sa ganitong paraan, hindi mapapanatili ng gintong mata ang posisyon nito. Hihihi, hindi rin ako magalang. Natural na alam ni Zhao Fang kung ano ang ginagawa ni Quasi-God Kung Yuan. Gayunpaman, ang Eye of Heaven ni Zhao Fang ay lubos na naaayon sa Ancient Dream Realm. Ito ang mundo ni Zhao Fang, at kahit na si Quasi-God Kung Yuan ay mag-destabilize sa nakapalibot na kalawakan, ang Eye of Heaven ni Zhao Fang ay makakapanindigan pa rin. Sa karamihan, ang kapangyarihan nito ay bababa ng kaunti. Tribulation Lightning Eye Flame. Ang gininto ang Eye of Heaven ay nagsimulang kumalusko sa mapang wasak na mga arko ng puti at gintong kidlat. Crack! Isang bola ng lilang kidlat apoy ang lumabas sa gininto ang mata. Crackle! Hiss! Sa isang iglap, ang madilim na pilak na mata ay sinalakay ng Tribulation Lightning. Ang mapang wasak na kapangyarihan ng Tribulation Lightning ay dumaan sa Eye of Void upang direktang tumama sa kaluluwa ni Quasi-God Kung Yuan. Pag! Napaungol si Quasi-God Kung Yuan, ang dumadagandong na pag-atake sa kanyang kaluluwa na naging sanhi ng kalahating pagpikit ng kanyang mga mata sa sakit. Kasabay nito,
nawala ang pilak na mata sa langit. Ito ay talagang walang silbi. Si Quasi-God Kung Yuan ay nabigla. Ang kanyang malawakang destabilisasyon ng espasyo ay tila walang nagawa sa gininto ang mata. Pagkatapos nito, ang pag-atake ng kaluluwa mula sa kanyang kalaban ay talagang nakakatakot. Buzz! Ang lakas ng hangin at kidlat ay nagngangalit sa paligid ng gininto ang mata, na parang ipinapahayag ang tagumpay nito. Swish! Sinipsip ng isang ripple ng eye intent ang silver bracelet. Ano? Natalo si Quasi-God Kung Yuan. Napatulala ang mga tao sa Spacetime Sacred Land. Sa sagupaan sa pagitan ng dalawang Eyes of Space Transference, hindi inaasahang natalo si Quasi-God Kung Yuan. Paano kaya iyon? Mas malakas pa ba ang gumagamit ng Golden Eye kaysa kay Kung Yuan? Naniniwala sila na ang laban na ito ay tiyak na tagumpay para kay Kung Yuan, kaya walang sinuman sa kanila ang nakialam, ngunit ang resulta ay tuluyang nagpabaligtad sa kanilang pangunawa sa mundo. Kawili-wili. Nakatitig si Quasi-God si Kung sa Eye of Heaven at nagbigay ng isang malalim na ngiti. Nagawa nitong manalo laban sa isang tagapagmana ng isa sa 8 Great God Eyes, ngunit tila hindi ito isa sa 8 Great God Eyes. Sino lang ang nasa likod ng Golden Eye na ito? Lumiwanag ang malalamig na liwanag sa mga mata ni Quasi-God Heaven Swallower, ngunit wala siyang napansin habang pinagmamasdan niya ang kanyang paligid. Kahit na ang isang paligsahan sa pagitan ng dalawang mata ay hindi maaaring gamitin bilang isang kinatawan ng buong lakas ng isang tao, para sa kalaban na talunin ang Quasi-God Kung Yuan sa mga diskarte sa Eye Bloodline ay sadyang hindi kapanipaniwala. Tulad ng inaasahan ng Ninth God Eye. Natural na napansin ng Black Destruction Serpent Dragon ang paligsahan sa pagitan ng dalawang mata, ngunit hindi inaasahan na mananalo si Zhao Feng sa laban na ito. Tagumpay. Si Zhao Feng ay nagbigay ng isang nasisiyahang ngiti. Bagamat nanalo si Zhao Feng, hindi ito nangangahulugan na kalaban niya si Quasi-God Kung Yuan. Pagkatapos ng lahat, sa Ancient Dream Realm, ang Eye of Space Transference ni Zhao Feng ay maaaring gumamit ng Eye Bloodline Technique sa kanilang pinakamataas na antas ng kapangyarihan, ngunit ang Eye of Space-Time ay walang parehong espesyal na awtoridad. Bilang karagdagan, ang pagiging kapaki-pakinabang ng Eye of Space-Time ay mas maliwanag sa larangan ng digmaan. Ang kadalubhasaan nito ay sa pagkontrol at paggamit ng kapangyarihan ng espasyo, hindi ng Eye Bloodline Techniques. Sinimulan ni Zhao Feng na pinuhin ang interspatial dimension, na ang natitirang bahagi ng kanyang isip ay nakatuon sa pagmamasid sa grupo ng Black Destruction Serpent Dragon at paggamit ng Eye of Heaven para magnakaw ng mas maraming kayamanan. Ang grupo ng Black Destruction Serpent Dragon ay mayroong rank 4 True God Little Ling sa hanay nito, kaya hanggat hindi sila nakakaharap ng napakalakas na grupo, talagang ligtas sila. Ang paggamit ni Zhao Feng ng Eye of Heaven ay hindi direktang makakatulong sa grupo ng Black Destruction Serpent Dragon. Pagkatapos nitong sagupaan ng Space Transference Eyes, wala nang pangalawang sagupaan. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamahalagang isyu ng araw ay ang pagkuha ng mga kayamanan, hindi nakikipaglaban hanggang sa kamatayan sa isang panandaliang pagsiklab ng galit. Gayunpaman, habang ang ginantuang mata ay gumagalaw, ang lahat ay naging mas mausisa, sino lang ang Panginoon nito. Magnakaw ng mga kayamanan ng Golden Jade Race. Ang boses ni Zhao Feng ay umalangaw sa mga kaluluwa ng grupo ng Black Destruction Serpent Dragon. Naiintindihan. Isang masasamang ngiti ang lumitaw sa mukha ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang tanging rank 5 True God ng Golden Jade Race, si Tianhua, ay nakikipaglaban sa Red Flame Kilin. Ang pinakamalakas na miyembro na natitira sa grupo ng Golden Jade Race ay ang rank 3 True Gods lamang. Sa sandaling ito, ang Golden Jade Race ay nakikipaglaban sa dalawang iba pang grupo sa isang picture scroll. Ang scroll ng larawan ay paminsan-minsan ay magpapalabas ng ilang mga tanawin na magiging sanhi ng paglubog ng mga tao sa isang ilusyon na mundo. Nakuha ko na. Sa huli, lahat ng tatlong partido ay lubhang nasugatan, at ang Golden Jade Race ay lumabas na may hawak na scroll ng larawan. Ang dalawang iba pang grupo ay nagsama-sama sa pagtugis. Tumakbo. Matapos makuha ang picture scroll, nagpa siya ang Golden Jade Race na talunin ang pansamantalang retreat. Pipino muna nila ang pag-scroll ng larawan at pagkatapos ay ipasok muli ang pakikibaka. Whoosh! Whoosh! Whoosh!
Sa sandaling ito, hinarang ng grupo ng Black Destruction Serpent Dragon ang kanilang landas. Saan ka pupunta? Galit na umungal ang Black Destruction Serpent Dragon, ang pressure ng nakakatakot na bloodline nito na naging dahilan upang manginig ang lahat ng miyembro ng Golden Jade Race. Ikaw. Ang mga tao mula sa Golden Jade Race ay natural na nakilala ang grupo ng Black Destruction Serpent Dragon. Sa pagharang ng Black Destruction Serpent Dragon sa grupo ng Golden Jade Race, mabilis na nakahabol ang dalawa pang paksayon. Patayin. Agad na inatake ng tatlong panig ang grupo ng Golden Jade Race. Natural na hindi ginamit ng grupo ng Black Destruction Serpent Dragon ang buong lakas nito, at kahit na hindi sinasadya ay inatake nito ang dalawa pang grupo. Sa huli, ang Golden Jade Race ay dumanas ng matinding casualty, ang iba pang dalawang grupo ay bumuti ng kaunti, at ang grupo ng Black Destruction Serpent Dragon ay maayos na nakakuha ng picture scroll. Kalokohan. Galit na galit si Quasi-God Dilin. Kung alam niya na mangyayari ito, hindi niya sana sinaktan si Zhao Fang. Broom. Biglang nagsimulang manginig ang transparent na palasyo sa ibabaw ng ulo ng lahat. Boom. Sa loob ng palasyo, 4 na kayamanan na nagniningning na may maningning na liwanag at puno ng katalinuhan ang lumilipad ng walang pag-iingat sa paligid, na bumabagsak sa mga dingding. Isa sa mga kayamanang ito ay ang Spacetime Robe. Naunawaan ng lahat na ang 4 na kayamanang ito ang pinakamahalaga sa palasyo. Isang napakaliit na bilang ng mga tao ang nakilala ang isa o dalawa sa mga kayamanang ito, ngunit hindi nila ito aaminin. Ang bawat isa sa kanila ay nakapili na ng isa sa mga kayamanang ito bilang kanilang pangwakas na layunin. Boom! Creak! Nadagdagan ang mga bitek sa palasyo, at tila malapit ng magkawatak-watek. King of Gods, Kabanata 1198. Ang mga kayamanan ay lumitaw ng sama-sama. Sa ilalim ng lupa, natapos ni Zhao Fang ang pagpino sa pilak na Pulse Ares na ninakaw niya kay Quasi-God Kung Yuan. Pagkatapos maisuot ang pilak na Pulse Ares, inilagay ni Zhao Fang ang lahat ng iba pang kayamanan na kinuha niya dito. Whoosh! Si Zhao Fang ay lumabas sa lupa. Ang patuloy na paggamit ng Eye of Heaven ay nagdulot ng mabigat na pasanin kay Zhao Fang. Kung naubos niya ang lahat ng kanyang kaluluwa at Eye Bloodline Energy, hindi na niya magagamit ang God's Spiritual Eye. Swish! Binuksan ni Zhao Fang ang isang pares ng gininto ang pakpak at lumipad patungo sa grupo ng Black Destruction Serpent Dragon. Tipirin ang iyong lakas. Maghanda upang ipaglaban ang kayamanan. Ang boses ni Zhao Fang ay umalangaw-ngaw sa kanilang isipan. Tumanggaw silang lahat. Sila ay orihinal na naniniwala na ang pagkuha ng kanilang mga kamay sa isa o dalawang kayamanan ay magiging disente, na walang sino man sa kanila ang nag-iisip tungkol sa paghabol sa pinakamahalagang kayamanan ng transparent na palasyo. Gayunpaman, ang pagdating ng Red Flame Kilin ay pumipigil sa lahat ng Rank 5 True Gods, pinapantayan ang playing field para sa maliit na koponan ni Zhao Fang at pinapayagan silang umani ng mas masaganang ani. Nagkaroon na rin sila ng pagkakataong lumahok sa pakikibaka para sa mas mahalagang kayamanan. Sa ngayon, masasabi ng lahat na ang transparent na palasyo sa itaas ay maaaring masira anumang oras. Kapag dumating ang oras na iyon, lahat ng mga kayamanan ay mahuhulog. Ang koponan ni Zhao Fang ay nakihalo sa karamihan, paminsan-minsan ay nakikipaglaban sa mas mahihinang grupo para sa kayamanan. Walang sino man sa kanila ang gumamit ng kanilang buong lakas, at sila ay magpapahinga para mabawi ang lakas na kanilang ginamit. Sa mga laban na ito, hindi ginamit ni Zhao Fang ang kanyang mata. Maaari siyang umasa sa Sacred Lightning Body at Lightning Fire Obliteration para durugan ang isang average na Rank 2 True God. Big Brother, nakita ko si Zhao Fang. Biglang nakita ni Hu Cheng ang kalapit na si Zhao Fang at napalingon sa kanyang nakatatandang kapatid na lalaki sa gulat. Ang Blue-Scaled Race ay orihinal na walang anumang plano na makipaglaban para sa kayamanan dito. Ngunit bago ang pagbubukas ng transparent na palasyo, ang grupo ni Hu Cheng ay bumangga sa isa pang grupo mula sa kanilang lahi. Isang Rank 4 True God ang nasa grupong ito, kaya nagpa siya ang Blue-Scaled Race na pumunta at subukan ang kanilang kapalaran. Ang kanilang koponan ay may higit pa kaysa sa karamihan, at sa paglayo ng Rank 5 True Gods, nakuha nila ang ilang mga divine weapon at kayamanan. Quasi-God Lanye, nandoon si Zhao Fang.
Agad na bumaling ang magkapatid na Ho kay Quasi-God Lanye. Ang magkapatid na Ho ay walang katayuan sa kanilang koponan, kaya maaari lamang silang umasa sa Quasi-God na si Lanye. Dati nang tumaya si Lanye ng 3 galaw kay Zhao Fang, at nakaranas siya ng malungkot na pagkatalo. Bilang resulta, mas gusto ni Quasi-God Lanye na patayin si Zhao Fang kaysa sa magkapatid na Ho. Hahaha, ang batang yon talaga. Ang Quasi-God na si Lanye ay nagbigay ng mabangis na ngiti, na umaagos na may layuning pumatay. Nagsimula siyang makipag-usap sa mga eksperto ng kanyang grupo. Sa mga Quasi-God expert sa team, walang sino man maliban kina Wei Ke at Ma Lingxi ang nangahas na suwayan si Quasi-God Lanye. Bukod dyan, ang malaking bahagi ng mga dalubhasa sa True God ay tumayo din sa panig ni Quasi-God Lanye. Sa huli, nagpa siya ang koponan mula sa Blue-Scaled Race na salakayin ang grupo ni Zhao Fang. Kayong dalawa, nabubuhay sa isang partido habang tinutulungan ang isa. Isang rank 3 True God na isinumpa. Natural na tinutukoy niya sina Wei Ke at Ma Lingxi. Patayin silang lahat. Sabi ng rank 4 True God ng Blue-Scaled Race, ang kanyang mga mata ay parang 2 blok ng yelo. Whoosh! Whoosh! Ang 16 na eksperto ng Blue-Scaled Race ay umahan ng may galit na galit patungo sa koponan ni Zhao Fang. Ang Blue-Scaled Race. Takbo. Napansin na ni Zhao Fang ang kanilang kakaibang galaw. Masyadong maraming tao ang Blue-Scaled Race, at mayroon pang ang rank 4 True God. Natural na ayaw ni Zhao Fang na magkaroon ng direktang komprontasyon sa kanila. Swoosh swoosh. Mabilis na nagsimulang tumakas ang grupo ni Zhao Fang. Si Little Ling, ang Black Destruction Serpent Dragon, at si Zhao Fang ang pinakamabilis, na sinundan ng nakaasol na Elder at si Zhao Wan, at panghuli si Zhao Wang sa pinakadulo. Siyempre, medyo mabilis pa rin si Zhao Wang. Mas mabagal lang siya kumpara sa ibang grupo. Swish! Swish! Saan ka tatakbo? Ang rank 4 True God ng Blue-Scaled Race at ang maliit na bilang ng mga eksperto ay humiwalay sa iba pang grupo, dahan-daang naabutan si Zhao Fang. Samantala, malayong naiwan ang karamihan sa grupo. Dahil si Wei Ke at Ma Lingxi ay dalawa sa mga mahihinang miyembro ng grupo at hindi nila gustong habulin si Zhao Fang noong una, huminto sila sa kalagitnaan. Zhao Fang, masunuring tanggapin ang iyong kamatayan, at maaari kong palayain ang iba pang mga tao sa iyong grupo. Isang masasamang ngiti ang ibinigay ni Quasi-God Lanye. Ang ibang mga eksperto ng Blue-Scaled Race ay tumango. Napakaganda ng plano ni Quasi-God Lanye. Kapag nahaharap sa kamatayan, kahit na ang mga taong may pinakamagagandang relasyon ay maaaring mag-isip ng pagtataksil. Ngunit sa kanilang pagtataka, ang bawat miyembro ng grupo ni Zhao Fang ay kumilos na parang hindi nila narinig ang mga salitang ito, ang kanilang bilis ay hindi bumabagal kahit kaunti. Whoosh! Whoosh! Sa pagtugis na ito, unang nakarating sa koponan ni Zhao Fang ang pinakamabilis na 6 na miyembro ng Blue-Scaled Race. Mamatay. Agad na inatake ng rank 4 True God si Zhao Wang, na nasa pinakalikod ng grupo. Thwish! Isang napakalaking asol na espada ang hamampas pasulong, ang gilid nito ay umaalon-alon ng mga nakakagulat na alon. Sa di kalayuan, tila tsunami ang laslas na ito na balot at lalamunan lahat. Whoosh! Biglang tumalikod si Little Ling at umatake. Kaboom! Napuno ng asol at lila na apoy ang kalangitan, na naging isang napakalaking lambat ng apoy. Boom! Bang! Thump! Nagsagupaan ng apoy at tubig, at na-neutralize ang pag-atake ng rank 4 True God. Kasing ganda ng bulaklak si Malady at medyo malakas din. Bakit hindi magtrabaho kasama ang Blue-Scaled Race? Ang mapanlinlang na mga mata ng isang rank 3 True God mula sa Blue-Scaled Race ay dumaan sa kaakit-akit na figure ni Little Ling. Ngunit pagkatapos, lahat ng 6 na miyembro ng Blue-Scaled Race, kabilang ang rank 4 True God, ay nagulat sa pagkabigla. Lahat ng team ni Zhao Fang ay biglang tumalikod at nagsimulang salakayin sila. Little Ling, Zhao Wang, kayong dalawa ay humarap sa rank 4 True God. Ang Black Destruction Serpent Dragon at ako ay mabilis na papatayin ang isang rank 3 True God. Iyong iba, pigilin ang natitira sa Blue-Scaled Race. Inilabas ni Zhao Fang ang kanyang mga utos sa sandaling nagsimula silang lumipat. Sa 6 na miyembro lamang ng Blue-Scaled Race na kasalukuyang naroroon,
ang panig ni Zhao Fang ay nagkaroon ng pagkakataon na manalo. Sa pamamagitan ng labanang ito, maaari pa nilang ganap na ibalik ang tubig sa blue-scaled race. Swoosh swoosh. Mabilis na sumama si Zhao Fang sa Black Destruction Serpent Dragon sa pag-converging sa isang rank 3 True God. Kling. Klang. Isang itim na metal na espada ang lumitaw sa kamay ni Zhao Fang, ang nabagong Ancient God Seal. Mamatay. Ginamit ni Zhao Fang ang Lightning Fire Obliteration para gumawa ng mapanirang Golden Energy Slash. Destruction Dragon Blast. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagpakalat ng Origin Destruction Energy nito at ginamit ang pinakamalakas nitong galaw. Boom! Bang! Thump! Ang mga dumadagandong na hampas mula sa pares na ito ay nag-iwan sa rank 3 na tunay na Diyos na walang oras upang mag-react. Patayin. Ang makapangyarihang katawan ni Zhao Fang at ng Black Destruction Serpent Dragon ay isinantabi ang lahat ng iba pa upang salakayin. Flame Slicer. Ikan-away ni Little Ling ang kanyang mga kamay, nagpadala ng hindi mabilang na mga thread ng apoy na lumilipad patungo sa rank 4 True God. Isang walang kabuluhang trick. Ang Blue-Scaled Race rank 4 True God ay iwinagayway ang kanyang espada, nagpakawala ng hiwa pagkatapos ng hiwa ng napakalaking asol na alon. Whoosh! Sinalakay ni Zhao Wang ang rank 4 True God mula sa gilid. Isang quasi-god lang. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang rank 4 True God ay bamantong hininga sa panunuya. Ang isang mahinang quasi-god ay hindi man lang makakasira ng isang buhok sa kanyang katawan. Swish! Biglang lumitaw ang isang napakaitim na staff sa kamay ni Zhao Wang, at agad na nagdilim ang paligid. Ito ang Death Energy. Nanlamig ang katawan ng rank 4 True God nang maramdaman niya ang isang mortal na banta mula sa masamang aura na iyon. Black Hole of Death. Hinawakan ni Zhao Wang ang Staff of Death Curse habang pinapagana niya ang Eye of Death. Thwish. Ang Staff ng Death Curse at ang Eye of Death ay umalangaw sa isa't isa, naglabas ng itim na ambon na sumasabog ng masamang enerhiya at layunin. Boom! Nahuli sa kawalan, ang rank 4 True God ay nilamon ng itim na ambon. Boom! Ang itim na ambon ay agad na nag-transform sa isang black hole na nagsimulang sumipsap sa kaluluwa at sigla ng rank 4 True God. Boom! Kinailangang sunugin ng rank 4 True God of the Blue-Scaled Race ang kanyang divine power, na sumabog na may kahangahangang intent energy para maka-attract siya. Arg! Ang isa sa rank 4 True God na braso ay ganap na nilamon ng black hole, na lubhang napinsala ang kanyang katawan at kaluluwa. Bilang karagdagan, naramdaman din niya na ang kapangyarihan ng isang hindi nasasalat na sumpa ay sumasagi sa kanyang katawan. Anong klaseng kapangyarihan ito? Namutla ang rank 4 True God habang nakatingin sa takot kay Zhao Wang. Gayunpaman, inalis na ni Zhao Wang ang Staff of Death Curse. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang divine weapon na may katulad na kalidad ng pinakamataas na kayamanan sa transparent na palasyo. Hindi ito maaaring ilantad ng walang ingat sa mga tagalabas. Arg! Sa ibang lugar, tinapos ni Zhao Fang at ng Black Destruction Serpent Dragon ang rank 3 True God. 2 segundo lang ang lumipas. Whoosh! 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 Sa sandaling ito, dumating na sa wakas ang iba pang eksperto ng Blue-Scaled Race. Paano ito nangyari? Natigilan si Hu Cheng. Pagdating nila, nakita nila na ang kanilang rank 4 True God ay nawalan ng braso at isa sa kanilang rank 3 True Gods ay napatay. Samantala, ang grupo ni Zhao Fang ay muling nagtipon, ang kanilang mga ekspresyon ay nabuo habang sila ay nakaharap sa Blue-Scaled Race. Wala sa kanila ang tumatakbo, at wala sa kanila ang tila nataranta. Tara na, pagkatapos ng ilang sandali ng pagkapatas, ang rank 4 True God ay biglang sumigaw ng utos na ito sa pamamagitan ng nakagisnang mga ngipin. Ang kanyang mga pinsala ay hindi kasing simple ng isang nawalang braso. Parehong sinisira ang kanyang kaluluwa at sigla ng death intent. Bilang karagdagan, ang kapangyarihan ng isang sumpa ay bumabagabag din sa kanya. Ang kanyang katawan ay kasalukuyang nasa napakahirap na kalagayan. Kung hindi siya agad nagsimula ng paggamot, ang kanyang mga pinsala ay lalala. Bukod dito, medyo natatakot pa rin siya sa divine weapon na ginamit ni Zhao Wang. Bilang karagdagan, ang mga kayamanan ng transparent na palasyo ay maaaring lumitaw anumang oras.
Kailangan niyang mabawi ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon upang makasali pa rin siya sa darating na labanan. Hindi natin sila papatayin. Si Quasi-God Lanye ay natigilan ng hindi makapaniwala. Ang rank 4 True God ng Blue-Scaled Race ay talagang lumiit pabalik. Ano lang ang nangyari kanina? Ang rank 4 True God ay galit na bumantong hininga, at ang enerhiya ng mundo ay agad na bumagsak kay Quasi-God Lanye. Thump! Thump! Napaatras si Quasi-God Lanye ng 2 hakbang, at pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo at tumahimik. Broom! Sa mismong sandaling ito, ang transparent na palasyo sa kalangitan ay sumabog. Kaboom! Isang malakas na spatial storm ang dumaan sa lugar, na naging sanhi ng pag-ikot at pag-ikot ng mundo. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga eksperto na nakikipaglaban para sa kayamanan ay nabigla. Maging ang Red Flame Kilin at ang Rank 5 True Gods na nakikipaglaban sa malayo ay huminto sandali. Thwish! Ilang pilak na bola ng liwanag ang tumalon mula sa spatial na bagyo. Ang katotohanan na ang mga kayamanang ito ay lumitaw ng hindi nasaktan mula sa mapanirang spatial na bagyo ay patunay ng kanilang kalidad. 4 sa kanila ang namumukod tangi sa iba, na naglalabas ng mga kahangahangang alon ng kapangyarihan. Kayamanan. Totoong kayamanan ay lumitaw. Agad na natuwa ang maliliit na grupo sa ibaba. Ang space-time robe. Itinoon ni Quasi-God Kung Yuan ang kanyang mga mata sa isa sa mga nakasisilaw na bagay, ang maitim na pilak na damit. Ang Heaven Yuan Stone Disc. Ang Quasi-God Sikong ng Tianian Sacred Land ay nakatutok din sa isang kayamanan. Ito ay isang sinaunang kulay abo na bato na disc, ang ibabaw nito ay natatakpan ng malalim at malabo na mga inscription. Hindi maganda, lumitaw na ang mga kayamanan. Ang rank 4 True God ng Blue-Scaled Race ay lalong nagalit. Para sa kapakanan ng pribadong sama ng loob ni Quasi-God Lanye, siya ay nasugatan ng husto at malamang nawalan ng anumang pagkakataong makuha ang mga kayamanang iyon. Master, alin ang dapat nating subukan? Agad na tanong ng Black Destruction Serpent Dragon, tumitibok ang puso nito. Alam lang ng Black Destruction Serpent Dragon na mayroong 4 sa mga kayamanang ito na mas mahalaga kaysa sa iba, ngunit wala siyang nakilala kahit isa sa mga ito.